mas malaki ang tsansa natin ngayon. Kasi paggabi, malamang nandyan na sila. Ngayong oras, nasa trabaho pa sila. Tara na. Okay. Bisa mo. Akyat bahay! Magnanakaw! Tumawag kayo ng pulis! Hoy! Akyat bahay! Magnanakaw! Akyat bahay! Tulungan niyo kami! Tumawag kayo ng pulis! Kapitan! Tawan mo ako! Tawan mo magnanakaw! Tawan niyo ako! Nitong mga nakaraang linggo, buong bansa ang nagdebate tungkol sa paksa na kung tawagin ay Age of Criminal Liability. Ito'y tumutukoy sa edad kung kailan dapat ikulong ang isang nilalang kapag gumawa ito ng krimen. May mga nagsasabi na kahit bata pa, dapat nang hulihin at parusahan ng pagkakakulong. Pero may mga umaalma na wala pa sila sa hustong isip para lubos na maintindihan ang tama at mali. Ang tanong ko ay ganito. Paano kung sarili mo ng anak ang malagay sa ganitong sitwasyon? Magagawa mo bang isakdal ang sarili mong anak? Pakatutukan hanggang dulo itong napapanahong paksa at totoong kwento na tatalakayin natin ngayong gabi dito sa aming episode na pinamagatang Bata-Bata Kriminal o Biktima. Jay, tingnan mo, may dala kami pagkain, no? Oh. Ano yung dala niyo, mga anak? Pagkain po. Eh, saan naman kayo kumuha ng perang pambili niyan? Kay Manang Rosa po. Marco? Yung totoo? Eh kasi po nahulog na po kasi ang pera. As napulot po namin. Tapos ipambili po nito. Mga anak, yan ba ang tinuro ng nanay sa inyo? Ang magsinungaling? Ang kumuha ng hindi sa inyo? Eh, nahulog na po yung pera. Nay, hindi na po yun sa kanya. Sabi ni tatay kapag... Huwag niyong pakinggan ng tatay niyo dahil walang sinasanto yun. Mga anak naman, alam ko madalas wala tayong pagkain na masarap, pero hindi rason yun para gumawa kayo ng masama. Yan ang lagi niyong tatandaan, ha? Hindi bali nang magutom tayo. Nay, saan na po pala si tatay? Hindi mo ko pwedeng pigilan, Miley. Kung gusto kong isama ang anak ko, isasama ko. Ben, nagmamakaawa ako sa'yo. Noon si Fredo, ngayon naman si Marco. Huwag mo na siyang idamay sa pangangalakal mo. Tumahimik ka na nga. Ben, ano ba? Hoy, ano ba? Ben! Tigilan mo na yan! Ano yan? Hoy, ano ba? Tigilan mo na. Di ka na anak. Kasi nga dyan, Ben! hindi ka ba talaga natahimik? Nadami ko ibang anak natin. Tumahimik ka na. Ben! Ano ba, Ben? Ben! Ben! Utang na loob, Ben! Ibalik mo si Marco! Iwan mo siya! Ben! Iwan mo si Marco! Marco, kwento mo nga sa amin yung inyong buhay, pamilya. Nung bata ka pa, ano yung mga natatandaan mo? Nung 5 years old po ako,
Yun po yung start ng pag-aaral ko bilang kinder. Oo. Si mama, wala sa bahay lang po, wala pong trabaho. Oh, ang Si papa mo? papa naman, siya lang po yung nagtutustos sa amin. Siya po yung bumibili na lahat ng pagkain sa bahay, pambaon, pag-aaral sa akin. Oo. Ano bang trabaho niya? Tulak po ng droga. Tulak ng droga. So maliit ka pa. Alam mo na yon. Ang trabaho ng papa mo. Opo. Alam ko pong illegal na talaga yun. Nak, Lia, baba ka. Nay, bakit po natin iwan si nanay? Nak, ganito ha. Merong lalaking lalapit sa'yo. Tatanungin niya kung ako ang tatay mo. Sasama ka sa kanya, ha? Okay? Pero dito ka lang, ha? Antayin mo siya. Huwag kang tatawid, ha? Dito ka lang, tatayo ka lang dyan, ha? Sige. Tay, saan po kayo pupunta? Basta dyan ka lang, babalayan kita agad, ha? At 6 years old, merong malaking pagbabago sa buhay ninyo. Ano yun? Sa akin po talaga malaki po pinagbago. Kasi nung niyaya po ako ni Papa kumain sa labas, sa isang fast food, bigla na lang po siyang nawala. Eh, may lumapit po sa akin na isang lalaki. Tapos tinanong niya po kung ako po yung anak ni Ben. Sabi ko po, opo. Anak ka ba ni Ben? Opo. Tara, pasok tayo sa loob. Kain tayo. Okay po. Sige, kain ka lang. Busog ka na ba? Busog na? O, inom ka, dali. Okay na. O, tara, taas, ha? Pagkatapos ko po kumain, sinama niya po ako sa loob ng CR. Doon po, kinabitan niya po ako sa katawan na hindi ko po alam kung anong ano yun. Bibigay ko to sa'yo, ha? Pero mangako ka, na tatay mo lang makakakita niya kinabit ko sa'yo, ha? Opo. Sige na, baba ka na. Hindi ka nagtatanong. 6 years old ka na. Oo, hindi ko Hindi pa ka po alam. nagtanong, ano ba ito? Mama, ano ba to? Gano'n, sino ba kayo? Gano'n, wala. Wala po, basta sabi, atid ko lang daw po sa tatay ko, ganun. Tay, bakit po ba kailangan po ilagay sa akin yung tape po, Tay? Kasi po makati. Pati pag natanggal po, masakit. Ano po ba yan? Huwag na maraming tanong, ha? Sundin mo lang kung ano yung mga inuutos ko sa'yo. Opo, Tay.
Sa'yo yan at sa mga kapatid mo. Tago mo yan, ha? Pero huwag mo sasabihin sa nanay mo. Bakit po tayo puto itatago natin kay nanay? Ay, tago mo muna dun sa alkansya mo. Dali. Tago mo muna dun. Tandaan mo ang sinabi ko sa'yo, ha? Huwag mo sasabihin sa nanay mo. Okay? Okay po, tay. Masama po ba itong nagagawa natin, tay? Alam mo, anak, sa mata ng ibang tao, oo. Pero ito ang gusto kong intindihin mo. Kung hindi natin gagawin to, magugutom tayo, hindi tayo makakain. Hindi kayo makakapag-aral ng kapatid mo. Gusto mo ba yun? Ha? Ayaw po, tay. Ito ang tatandaan mo. Hindi lahat ng gumagawa ng masama ay masamang tao na, ha? Tandaan mo yun, ha? Opo, tay. Oh, ba't nandito yan? Di mo pinapasok sa eskwela? Papaliwanag muna ako sa'yo. Maliwag ka muna magalit. Diyos ko! Hayop ng animal ka! Ginawa mo talaga yung runner ng droga itong anak natin! Pwede ba? Huwag masyadong maingay. Baka marinig ka ng mga kapitbahay. Kailangan ko si Marco. Para hindi ako pagsuspecha ng mga polis. Kailangan natin to para makakain. Maylin, pwede ba? Huwag ka nang magmalinis. Nakikinabang ka rin naman dito eh. Tanggapin mo lang kung ano ko. Tamay ka rin dito. Kasabot ka rin dito. Huli na to, Ben. Sa susunod, hindi na ako papayag na gamitin mo ulit tong anak natin sa mga kasamaan mo! Sana mahuli ka. Sana makulong ka na! Anak! Anak! Swerte mo, Marco. Binibilhan ka ni Mang Ben ng laruan. Yung nanay ko, ang bigay sa akin, galing pa doon sa tambakan. Galingan mo kasing sumusip, Hector. Itong si Marco, lahat ng iutos ng tatay namin gagawin niya. Kaya paborito yan eh. Dati ako. Hector, wala lang itong isa. Hindi ko naman kailangan ng maraming laruan. Talaga? Salamat, ha? Oy! Hector! Ano yan, ha? Ninimos mo? Pulubi ba tayo? Ha? Sa susunod, ha? Huwag kang tatanggap ng galing sa kanila. Aling Gusme, ako po nagbigay kay Hector. Inay, marami naman pong laruan si Marco. Alam mo ba kung bakit marami silang laruan? Dahil pusit ang tatay niyan. Sila ang dahilan kung bakit ang daming adik dito sa atin. Kaya halika na! Baka pati kayo maging adik dahil sa kanila. Hoy, kayo, huwi! Huwi na! Nagtuloy-tuloy ang pagiging runner ni Marco sa pagtutulak droga ng kanyang ama. Ito ang naging kabuhayan ng pamilya nila at tumustos sa pag-aaral at pagkain ng kanyang mga kapatid. Sa kanyang murang isipan, ang mahalaga lamang ay sinusunod niya ang utos ng kanyang ama at nakakakain silang magkakapatid ng 3 beses sa isang araw. Hanggang sa... Marco, alis na. Lumayo ka sa akin. Bakit, tay? Basta. Pare, positive. Ben Sarmento! Huwag ka na mamalag! Ano bang ginawa ko? Sumamasan sa presinto.
Ryder! Pasalamat ang tatay nyo. Nakulong lang siya. Pero hindi natin siya pwedeng pabayaan, Nay. Baka kung anong mangyari sa kanya doon. Magkano ba yung piyansa ni Tatay Marco? Walang magpapiyansa sa tatay nyo. Dapat lang siyang makulong para magtanda. Tsaka wala naman tayong naipon na pera pampiyansa sa kanya. Pero Nay, paano na tayo? Ano ba, paano na tayo? Eh di ako magtatrabaho. Kakayanin kong buhayin kayong lahat sa legal na paraan. Pinarusahan tayo ng Diyos. Tatay niyong nagkasala, kaya kailangan niyang pagbayaran yun sa loob ng kulungan. Tulungan ba yan? Marco, saan galing to? Binibigyan po ko ni tatay pag may pinapagawa siya sa akin. Yung sabi niya, pwede natin yung gamitin balang araw. Pwede natin yung gamitin kung piyansa kay tatay, Nay. Ikaw ba ay natutong gumamit nung binebenta mo? Yan ang tanong. Yan po, hindi po talaga, promise. Si Papa lang po talagang gumagamit. Nahuli yung tatay mo. Ano nangyari doon? Unang huli po noon, 12 years old ako. Mm-mm. Hiningihan siya ng 100,000 mahigit. Ano yun? Piyansa? Pampiyansa po. Oo. Nagulat nga po si Mama nun. Ang dami ko pong pera. Oo. Aba, nun lang nalaman ng mama mo na ikaw pala i-involved Opo, doon sa... nalaman na po. Nalaman na niya. Nalaman. Ano sabi sa'yo ng mama mo? Nung Galit na nalaman galit po. niya. Sinabi niya po sa akin na, alam mo ba mangyayari sa'yo dyan? O kaya anong dulot sa'yo niyan? Oo nga naman. Tapos pinaamin niya rin po kung gumagamit daw po ako o hindi. Sabi ko man, hindi ko naman po kayang gawin yun. Maraming salamat po sa pagkain, Ama namin Diyos. At higit sa lahat, nakasama namin si tatay ngayong araw. At ang kompletong pamilya namin. Amen. Amen. Marami rin salamat sa iyo. Pero kita mo, ang totoong diwa ng pamilya. Ang tumulong sa nangangailangan, ang gawin ng lahat para manatiling buo ang pamilya. Tara, kain na. Makalipas lamang ng ilang buwan, pagkatapos niyang makapagpiyansa, bumalik na naman si Ben sa iligal na pagbibenta ng droga. At muli na naman niyang ginamit ang anak na si Marco para kumuha at maghatid ng mga ito sa supplier at mga suki nila. Noong mga panahong iyon, hindi pa naghihinala ang mga pulis na mga bata pala ang ginagamit ng drug syndicates para lumawak ang kanilang operasyon. Dahil dito, dumami at nadagdagan pa ang mga kliyenteng kumukuha ng serbisyo ng mag-amang sina Ben at Marco. Hanggang sa... Kailangan mo ba talaga ito, Tay? Kung ayaw mo mahuli, oo. Nak, hindi ka na bata. Tako, suspecha ka na rin. Kaya para hindi ka pagsuspechahan, kailangan konting acting. Kailangan magmukha kang pulubi. Yung nangangalakan lang. Oh, ito yung droga, ha? Dito ko ilalagay. Ito yung i-deliver mo mamaya, ha? Paano kung hindi po sila maniwala? Paano kung makilala po nila ako? Eh, di dapat wala silang makita ang droga sa'yo. Kaya mo ba? Kinaya mo nga yun dati. Eh, kita mo nga, oh. Hindi ka na kinakabahan ngayon, eh. Sanayin lang yan. Nasanay po dati. Pero kinakabahan pa rin po ako. Sabi po nila, ginagawa ko daw pong mali.
Kinakabahan po. O kaya po natatakot mahuli. Alam mo na, kung talagang makikinig ka sa mga pangaral ng nanay mo, talagang kakabahan ka. Kalimutan mo muna yung konsensya, yung nasa isip mo. Ang pagkunahin mo, yung puso mo, yung pagmamahal mo sa mga kapatid mo. Nang may makain din tayo. Ha? Kaya mo yan. Oh. Ito na. Dadalhin mo, ha? Yan. Kaya mo yan. Ito na. Totoy, anong meron? Bawal ang paglalagala dito. Taga saan ka ba? Diyan lang po. Pwede ko bang makita ang mga dala mo? Bospe! Bospe! Tara, may respondi tayo. Marco, sa susunod, mas mag-iingat ka sakaling papasukin mo. Yun talaga, Ben? Mag-iingat sakaling papasukin? Muntik nang mahuli ang anak mo. Paano kung matiktikan siya ulit? Paano kung makulong siya kagaya ng mga halangang kaluluwang kagaya mo? Yan ka na naman, Mylene. Sumasabat ka na naman. Natural! Nanay ako! Nag-aalala ako sa anak natin. Alam mo bang naghihigpit ngayon sa buong Maynila? Ang daming adik ang nakukulong. Ang daming pinapatay. Hindi kasi sila marunong mag-ingat. Kaya nga tinuturuan ko sila. Tinuturuan! Ang sabihin mo, tinutulak mo maging kriminal kagaya mo! Pwede ba, Ben? Kung gusto mo mabulok sa kulungan, ikaw na lang wag mo nang idamay ang mga anak natin sa kayupan mo! Kundi na kasalanan sa Diyos. Ano? Ha? Matagal ko nang pinagdasal na sana namatay ka na lang! Na sana mabulok yung kaluluwa mas imperno, masunog ka! Ano? Sige! Saktan mo ko! Pakita mo sa mga anak natin kung gaano kasama ang tatay na iniidolo nila! Tagal ko na nagtitiis, Ben. At tagal ko nang sukang-sukang lumalamon ng pagkain na alam ko nang galing sa masama. At tagal ko na gusto makipag-iwalay sa'yo, pero hindi ko magawa dahil sa mga bata. Na hindi mo ako kayang iwan dahil hindi mo sila kayang buhay. Tulad ng ginagawa ko sa bawat isa sa inyo. Tingnan mo ako dyan sa mga moralidad mo na yan. Ang tagal ko nagtrabaho na marangal. Pero ano nangyari? Lalo lang tayo naghirap. Dahil hindi tayo binigyan ng pagkakataon makaahon. Dahil ang mga mayayaman lang. Ang lalong yung mayaman. Samantalang tayo, ano? Magdako lang tayo ng halagang 100. Kulong kagad. Eh sila, milyon-milyon na ninanakaw. Pero malaya pa rin. Nasaan ang moralidad na sinasabi mo? Nasaan?
Nak! Ano po? Salamat ah. Sa dinami-daming lugar na pwede tayong makita. Dito pa po talaga sa lugar na iniwan niyo ko dati nung bata ako. Hindi ko na kasi namalayan eh. Meron kasing buyer na gusto dito kami magkita. Pero tay, umuwi rin po kayo agad Oo. Malilipasin ko lang init ng ulo ng nanay mo. Tay, tama ang nanay. Di porket ginawa ng iba, kailangan na rin natin gumawa ng masama at illegal. Ngayon, may tamang pag-iisip na ako. Tay, nakapag-desisyon na po ako. Hindi na po ako gagawa ng masama. Itigil na po natin to. At sana po, mapatawad pa po tayo ng Diyos sa mga nagawa natin. Sige na. Uwi ka na. Bantayan mo yung mga kapatid mo, ha? Sige na. Uwi ka na. Mag-iingat ka, ha? Sige na. Sige na. Pre! Dala ko na yung item. Yung puro na sinasabi mo. Dala mo ba yung pera? Eto. Huwag kang kikilos sa sama! Pwede namin sa sabihin to, inaaresto ka namin! Ikaw ka, sinetap mo ko! Sige, lakad! Sorry po, tay. Walang po kasi naipon ko eh. Sabay-sabay po kasi yung enrollment nila, Jane. Huwag po kayo mag-alala, tay. Mag-iipon po ako para makapagpiyansa na po kayo. Huwag na, anak. Huwag na. Gamitin mo lang yan para sa iyo at para sa mga kapatid mo, sa nanay mo. Hayaan mo nang bulayin ko dito sa loob. Kung ilang taon man ang sentensya ko. Kahit na habang buhay pa ako dito. Tay. Pero, ang mahalaga, hindi ka nahuli. Alam mo ba, anak? Nagsisisi ako. Nadinamay pa kita. Napakabata mo pa. Wala ko naituro sa tama. Puro mali. Maling-mali. Ang dami kong pagkakamali na kailangan kong pagbayaran. Kaya tama siguro nanay niyo. Tamang nandito ako sa loob ng nakulong. Sa labas na lang po muna ako. Marco, ang tama ang desisyon. Huwag mo ituloy ang mga ginawa ko. Huwag mong ulitin ang mga pagkakamali ko. Mag-aaral ka ng mabuti para makapagtapos ka. Alagaan mo ang nanay mo, pati yung mga kapatid mo. Makabili naman kayo, tay. Makakalabas po kayo dito. Pero mangako ka pa rin, Marco. Mangako ka. Mangako ka. Ako, tay. Ako pong bahala kila nanay. Nak, mahal kita. Sabihin mo sa nanay mo at sa mga kapatid mo, mahal ko rin sila, ha? Sabihin mo yun, ha? Okay? Ha? Opo. Mula noon, hindi na pumasok sa iligal na pangangalakal si Marco. Tinulungan na lamang niya ang ina sa paghahanap buhay. Kahit maliit ang kita, pinagkakasya na lamang nila ito para may pantustos sila sa pang-araw-araw nilang gastusin.
you, anak, ha? Marco! Halika rito. Marco, wala na tama ang desisyon. Huwag mo ituloy ang mga ginawa mo. Huwag mo ulitin ang mga pagkakamali. Nay, huwag po kayo magagalit. Pero gusto ko po sanang bumalik. Hindi. Nay, hindi po nga po tapos sasabihin. Hindi. Hindi ka tutulad sa tatay mo na nagtulak. Marco, nawalan na ako ng asawa. Hindi ko kayang mawalan uli ng anak. Nay, mag-iingat naman po ako. Kung di po ako babalik sa trabaho ni tatay, mas makakasigurado po tayo na may maglalaho sa atin. Sa gutom, sa sakit. Baka tumuwad kay Kuya Fredo. Basta hindi ako pumapayag. Katong tandaan mo, ha? Kahit kailan walang mabuting dulot ang pera na galing sa masama. Dapat nga alam mo na yan, eh. Hindi ka na bata. Nasa kulungan na yung tatay mo. 14 years old na po ako nun. O, ilang taon siya sa loob ng kulungan? 2 years lang po. 2 years? Oo, tas lalayan na nga po dapat si Papa. O, ano nangyari? Mrs., nagkaroon po ng komplikasyon kanyang baga. Iniis niya yung sakit at wala siya na pagsabihan. Kaya huli na po lahat. Lumatig na siya ng doktor. Nagbagong buhay ka na rin eh. Napunta ka sa negosyong medyo malinis na hanap buhay. Apo. Ano ba yun ginawa mo? Tricycle driver po. Ano, tricycle driver ka? Oo. Yung nag-tricycle driver po ako, wala na nga po si Papa. Oo. Hindi po naging sapat para sa akin yung kinikita ko araw-araw. Naku! Nabitin po. Nasanay po ako dun sa malaking hawak kong pera. Oo nga. So ano nangyari? Desidido na ako, Nay. Masyado ka pang bata para sabihin ng mga bagay na yan, anak. 15 anyos ka lang. Ano ba alam mo? Nay, aalis ako ng bahay. Para kung ano man yung mangyari sa akin. Labas kayo dun, Nay. Ginagawa ko to, Nay, para sa inyo. Para sa mga kapatid ko. Huwag mong gawin to, anak. Pagbutihan mo na lang yung pag-aaral mo. Kukuha ako ng ibang trabaho. Paghatian natin yung mga gawain sa inyo ng mga kapatid mo. Nay, nag-desisyon na ako noon. Natitigil na ako. Bago pang wala si tatay. Pero Nay, nangako ko kay tatay na aalagaan ko kayo. Sinubukan natin sumunod sa tuwid na daan. Nagawin ang tama at marangal. Pero nagutom tayo. Gusto mo ba, Nay, na ganito na lang tayo lagi? Paikot-ikot lang. Huwag ka mawala ng pag-asa. May awa ang Diyos. Maaring meron nga, Nay. Kung gusto kong makapagtapos sila ng pag-aaral, magkaroon sila ng magandang kinabukasan.
Handa ako magsakripisyo, Nay. Labag man sa kalooban ko na masaktan ka. Magkaroon ng sala sa Diyos na sinasabi niyo, Nay. Anak! Huwag mong gawin to, anak! Marco! Kuya! Oh. Ito yan, ha? Salamat po. Okay na, boss. Habang lalong nalugmok si Marco sa iligal na pangangalakal ng droga, hinding-hindi kinalimutan ni Marco ang ipinangakong obligasyon niya sa kanyang mga kapatid. Jane! Kuya! Jane, pupunta muna ako kay Aling Ismay. Ikaw muna bahala sa mga kapatid mo. Ikaw ay na sangkot din dun sa, anong pangalan? Kalakaw po. Kalakaw? Oo, opo, ma'am. Ano yung kalakaw? Yung mga kaibigan ko po kasi, niyaya po nila ako na maghanap ng kalakal boys, ganun po. Pero pag may bahay po kami nakita o kaya naispatan po namin na walang tao, pinapasok po namin yung bahay. Jackpot, Marco. Mukhang mayaman. Di sila takot magsayo, ha? Tara na. Pagpagabi na lang kaya tayo.
Wala ka talagang alam sa karakas ng Kalakaw. Mas malaki ang tsansa natin ngayon. Kasi paggabi, malamang nandyan na sila. Ngayong oras, nasa trabaho pa sila. Tara na. Okay. Okay. Asan mo? Akit bahay! Magnanakaw! Tumawag kayo ng pulis! Hoy! Habol! Marco, akit bahay! Magnanakaw! Akit bahay! Tulungan niyo kami! Tumawag kayo ng pulis! Kapitan! Bitawan mo ako! Hindi ako magnanakaw! Bitawan niyo ako! Kuya, kahit ulit-ulitin natin to, ganun pa rin magiging sagot ko. Magki-15 anyos pa lang ako, minor. Kaya dapat nyo pakawalan. Dapat sa'yo, nire-report sa DSWD. Ho? Di naman ako ulila eh. Kayo kuya, nang pa-power trip kayo ha. I-report ko kayo. Sige Marco, gawin mo. Kilala niyo ako? Tagal ka na namin binabantayan. Pero hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagbabago. Pati pag nanakaw, pinasok mo na. Pag nanakaw? Wala nga akong ninakaw eh. Kuya, wala kayong dahilan para huliin ako. Pwede ka namang makawala agad dito. Kailangan ka lang sunduin ng magulang mo. Pakita niya lang sa amin yung birth certificate mo na katunayan na wala ka pang 15 anyos. Totoo ba yung narinig namin kanina? Nagbebenta ka daw ng shabu. Baka meron ka dyan. Tikayan na natin yan. Wala po. Huwag kang madamot. Alam mo ba kung ano ginagawa namin sa taong madamot dito? Mga pulis! Tulong! Tulong mga pulis! Sabi mo yung makikinig sa'yo dito. Pare-pareho lang tayong kriminal. Lahat tayong mga walang karapatan. Bata man matanda. Bitawan mo ako! Ano? Susumpo ka sa nanay mo? Malamang wala nang pakialam sa nanay mo. Kasi patapon ka na. Hindi totoo yan! Talaga? Bakit hindi ka sinuturo ito? Alam ko kung bakit. Kasi ayaw ng anak ng kriminal. Ah! Maylene Sarmiento. Nanay ako ni Marco. Ito yung birth certificate niya, birth certificate ko, pati ID ko. Eh bakit ngayon nyo nalang po sinundo? 1 linggo na ho dito yan. Tinuturuan ko lang ng leksyon yung anak ko. Hindi yung eskwelahan to. Kaya dumarami ang mga kriminal na bata dahil sa mga pabayang magulang. Hindi kriminal ang anak ko. At lalong hindi ako pabayang magulang. Eh bakit nga ho inayaan nyo siya magtagal dito? Hindi ho namin kayang bantayan ng mga minor de edad. Pabata ng pabata ang mga kriminal na nahuli namin. Miski nga sa lampin nilalagyan na ng shabu. Baka pagdating ng araw pati mga sanggol kriminal na dito sa bansa natin. Ilabas niyo na lang yung anak ko, pwede ba? Sige, labas mo na. Hoy, kaya ka. Sige boy, malaya ka na. Pero sa susunod na mahuli ka ulit namin, walang minor-minor de edad. Kulong ka uli.
Nay, totoo po ba na pinaabot niyo po ako ng 1 linggo para turuan ako ng leksyon? Sorry, anak, ha? Ginusto ko lang na magtanda ka. Pero maniwala ka, hirap na hirap din ako. Nang makalaya si Marco mula sa 1 linggong detensyon sa kulungan, sinubukan na nitong mamuhay at maghanap buhay ng marangal. Ano, Pogi? Tumal talaga pag ganitong oras. Kaya mo, lalaki rin yung kita mo paglabasan ng mga estudyante. Sige po, Manong. Pasensya na ho, may pila. Wala bang special treatment niyo kung mag-anak? Kuya Fredo! Basta ka na! Pasensya ka na! Hindi naman, tol. Ikaw ba? Kamusta yung pagka-tricycle mo? Okay naman. Kaso, may na yung kita eh. Sakto pala yung dating ko. Marco, may trabaho ko para sa'yo. Kuya, tinigilan ko na yan. Bakit? Dahil nakulong ka? Marco, sayang yung talento mo. Ano ka ba? Isa ka sa pinakamagaling nirara ni tatay. Oo, ako yung nauna na narara ni tatay, pero mas magaling ka sa akin. Ano ka ba? Sayang naman yung talento mo. Kaya nga nainggit ako sa'yo kasi paborito ka ni tatay. Kuya, kalimutan natin yun. Nangako na rin ako kay nanay na di na ako magiging gunner. Tsaka ayoko na rin makulong. 15 anyos na ako. Marco, malaking kita to. Sayang naman, oh. Kasi ganito na lang. Kung sakaling bago man yung isip mo, ha? Kung magbago man, ito, address. Ano mo? Puntahan mo ako dyan mamayang gabi. Ano mo? Saan kita? Very good. Kain lang kayo, ha? Ayan. Ay, anak, kain na. Simutin niyo yung mga bigas, ha? Ikaw, anak, kain ka na. Susubuan pa ba kita? Sundin mo lang kung ano yung mga inuutos ko sa'yo. Opo, Tay. Ito, anak. Para sa'yo yan at sa mga kapatid mo. Tago mo yan, ha? Jane! Kuya! Itong tandaan mo, ha? Kahit kailan walang mabuting dulot ang pera na galing sa masama. Kung hindi natin gagawin to, magugutom tayo, hindi tayo makakain. Hindi kayo makakapag-aral ng kapatid mo. Gusto mo ba yun? Ha?
Ayaw po, Tay. Ito ang tatandaan mo. Hindi lahat ng gumagawa ng masama ay masamang tao na, ha? Utang pa nga sa akin yung si Kaloy sa basketball doon eh. Hindi pa nagbabayad yun eh. Talaga. Oo. Panalo kami. Tinampakan namin, syempre. Syempre talagang gagalingan. Marco. Aba. Sige, Tal. Saktong-sakto, meron akong package sa bahay. Sumama ko. Ha? Kunin natin sa bahay. Tara. Halika na. Marco, halika na. Marco, ano ba? Halika na. Huy, ano ba nangyari sa'yo? Marco! Chong! Basta na! Victor! Ito, ayos naman. Nagbagong buhay na ako eh. Ikaw, dating gawin pa rin ba? Akit bahay? Hindi na. Nung na-DSWD ako, tapos na-rehab, nagbago na rin paniniwala ko eh. Kasi may nagsama sa akin papunta kay Pastor Boy. Dating hitman yun, pero ngayon, pastor na. Hindi ka, sama ka. Pakinggan mo lang siya. Baka kung anong setup yan ah. Nagbagong buhay na talaga kasi ako eh. Hindi. Promise. Makinig ka lang sa sinasabi niya. Magbabago buhay mo lalo. Ano yun? Ano yung nakapagpabago sa'yo? Binalik ko po yung tricycle driver ko, tapos naging mekaniko po ako ng motor. Yun po. Tapos may nagyaya po sa akin ng mga kaibigan ko na dati ko pong kasama sa ganyan kalakaran. Oo. Niyaya po ako dun kay Pastor Boy, yun. Oo, Pastor Boy. Opo, dati po siyang hitman, na matinding hitman talaga. Mamamatay Ganun tao. na, mamamatay tao talaga siya, pero nagbagong buhay na. Nagbagong buhay. Nagpastor na. Shinare niya po sa amin kada Wednesday yung pagiging Pagtuturo pastor niya, niya. pagtuturo. Oo. Yun po. Karamihan sa inyo, alam nyo na ang kwento ko. Dati akong hired killer. Nabaril, nakulong. Ngayon, nagbabagong buhay na. Maniwala man kayo o hindi, ginabayan ako ng ating Panginoon sa tama kong misyon. Hindi pumatay ng tao, kundi ang magbigay buhay sa dating walang buhay ng moralidad at prinsipyong kagaya ko noon. Mahirap baguhin ang dati nating kaugalian once tayo makakita ng malaking pera. Para sa pamilya. Yan ang palaging palusot natin, para sa pamilya. Pero patuloy tayong nagkakasala. Ang totoo nyon, tamad tayo. Yan ang katotohanan, tamad tayo. Nawawala na tayo ng tiwala sa Panginoon. Ang Panginoon lamang ang pwedeng makatulong sa atin sa pagbago ng buhay natin, sa pagbago ng landas natin. Araw-araw, nakikipaglaban tayo sa pagbabago. Pero, kung gusto nyong baguhin ang sarili ninyo, kaya nyo. Kaya nyong baguhin ang landas ng buhay nyo. Mahirap magbago. Maraming tao ang huhusga sa inyo dahil sa nakaraan ninyo. Nandiyan ang mga tao na naaalala nila kung ano ka noon. At nandyan sila, naghihintay na muli kayong magkamali. Kaya, para sa kanila, we pray for forgiveness and patience. Ang ikalawang kalaban ng pagbabago ay mas matindi dahil kilala niya ang kahinaan natin. Alam niya ang takot natin at alam niya ang pagdududa natin. Ang kalaban na ito ay nakikita natin
sa salamin. At ang kalaban na ito, alam nyo kung ano, sino? Ang sarili natin. Kaya ipagdasal natin na bigyan tayo ng sapat na kakayahan na magiging matatag. At ang huling kalaban ng pagbabago ay kung ano ang ating maging. At ang takot na hindi tayo maging sapat. Kanino? Sa mga taong nagmamahal sa atin. Sa mga taong patuloy na nagtitiwala sa atin. Mga kapatid ko sa pananampalataya kay Jesus, para sa kanila, huwag tayong sumuko. Kuya? Nay, ang kuya! Nay. Sorry, Nay. Sa mga nagawa ko po. Sa mga maling desisyon na nagawa ko. Sorry din, Nay. Dahil di ako naging mabuting anak sa inyo. Hindi totoo yan, anak. Ang importante, nandito ka ngayon. Kasama ka namin. Buong-buo. Nagbago ka na. Kahit kailan hindi ako nawala ng pag-asa na babalik ka sa amin. Salamat na. Napakaswerte mo. Kaya nga po. Sobrang pasalamat ko po doon. Oo. Eh, teka, kamusta ka na ngayon? Ganito po, okay na kami nila mama, nagsama na kami sa bahay. Aha. Wala na pong problema sa amin. Oo. Minsan po, natutuwa po siya sa akin kasi naging mekaniko ako, tapos nagbabantay po akong computer shop. Lahat po na parehas na diskarte ginawa ko na po ngayon. Oo, pero parehas ibig sabihin yung maayos, no? Matinong gawain. Ano ha? Eh, alam mo, maraming kabataan ang tiyak kong dumadaan ngayon sa pinagdaanan mo. Yung bang, alam mo na, yung hindi tama. Hindi tama ang pamamalakad sa buhay nila. Ano ba ang pwede mong i-share ng diretsahan? Sabihan mo sa mga kabataan ngayon, Marco. Oh. Sa akin po, wag po nila akong tularan, wag po masilaw sa pera. Yun lang po, wag po nila susundin yung alam nilang mali na, kahit sabihin natin mga magulang natin sila. Yun lang po. Ano ba sinisipat mo para sa buhay mo? Ano bang pangarap mo? Ano bang gusto mong mangyari sa buhay mo ngayon, Marco? Dati po talaga gusto kong maging pulis. Oh, bakit tayo? Ang ganda nga niya na pulis. May experience ka talaga ng kung ano yung dapat na, anong hindi dapat. Elementary pa lang po kasi natapos ko. Oo, hindi magtapos ka. Madali lang yun. Naiiyan na po ako sa 29 na, 30 na po ako. Tuturuan kita. Paano hindi kailangan mahiya. Wala. Mamaya mag-uusap tayo. Pero ngayon, magpapasalamat na ako. At congratulations. Salamat po. Alam mo, sa mga taong katulad mo, dyan ako talagang mahanga ako. At tuloy-tuloy na. Opo. Ha? Huwag nang babalik, ha? Opo. Thank you so much. Thank you so much. Napakadaling sabihin na dapat pagbayaran ng isang tao ang nagawa niyang kasalanan o krimen, kahit ano pa ang edad nito.
madali rin para sa atin ang husgahan at sisihin ang kanilang mga magulang dahil sila ang dapat na gumagabay sa bawat miyembro ng kanilang pamilya. Pero kung ang sangkot sa gitna nito ay ang ating sariling anak, napakahirap nitong intindihin at tanggapin sa ating puso. Ano man ang ating opinyon tungkol sa usaping age of criminal liability, sana'y maging inspirasyon ang totoong kwento na aming inilahad sa inyo ngayong gabi. At sana napukaw namin ang inyong isipan at damdamin para maiwasan at masigurong hindi na maliligaw ng landas ang bawat bata sa ating bansa at sa buong mundo. Ngayon, bukas at magpakailanman.